Sunod nitong hinaplos sa mukha ko na parang may kung anong bagay itong nais na makita doon. Natuyo ang lalamunan ko sa sobrang kaba at hindi ko maintindihan pakiramdam ko ngayon. At unti-unti ay lumapit ang mukha ni Sir Xavier palapit sa akin, partikular sa mga labi ko. Nang may biglang kumatok sa pinto sa sala at sabay kaming nahimas-himasan sa maaari sanang mangyari kung hindi lang may kumatok sa pinto. Narinig kong bumulong si Sir Xavier. Pagkatapos niya akong bitawan mula sa pagkakalapit ng mga katawan namin. Hindi ko alam kung naiinis ba ito o nagagalit dahil sa nangyari pero isa lang ang sigurado ko. Mas nangibabaw ang saya sa puso ko ng mga sandaling iyon dahil kahit sa konting oras ay naramdaman kong muli ang mapalapit sa kanya. Naunang gumalaw si Sir Xavier para dumistansya sa akin. Walang paalam siyang lumabas para buksan ang pinto sa sala. Naiwan ako sa kwarto na tulala pa rin sa mga nangyari. Inayos ko muna ang sarili ko, maging ang pakalmahin ang tibok ng puso bago ako nagdesisyon na lumabas na din ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay agad na bumungad sa paningin ko sa Helen at sa Sandro. Nahinto pa ang mga ito sa pagsasalita nang makita ko habang sinasarado ko ang pinto ng kwarto namin ni Sir Xavier. "Magandang hapon po, Ma'am Monica." Si Helen ang unang bumati sa akin. Ngumiti ako sa harap niya para ipakita na masaya akong makita siyang muli. Pagkatapos nitong maging abala sa kakaayos na mga bagay na sa tingin ko ay pinag-uutos ni Sir Xavier. "Magandang hapon din sa iyo, Helen." Saka ko lumingon kay Sandro na tahimik lang na nakatingin sa amin ni Sir Xavier. "Honey, here's your clothes." Sunod na inabot ni Sir Xavier ang isang dress na kulay pula sa akin na halatang bagong laba. Inabot ko ito sa kamuling tiningnan sa Helen. "Ikaw ba naglaban nito, Helen?" Curious kong tanong sa kanya. "Opo, ma'am. Nilaban ko po agad ang mga damit niyo pagdating namin ni Sandro galing sa bayan. Malakas naman po ang hangin dito sa lugar namin kaya mabilis po kaming makatuyo ng damit pagkalaba." Napatango na lang ako sa sinabi niya. "Ito naman po, Sir Xavier, Ma'am Monica, ang hapunan niyo. Dito po kasi sa lugar namin ay maaga kaming kumakain ng hapunan kasi ay madalang ang dating ng kuryente. Minsan po, buong magdamag na walang supply ng kuryente. Minsan naman po, biglang magkakaroon kaya mas pinipili na lang po namin kumain ng mas maaga sa hapunan." Napatango na lang ako sa paliwanag ni Helen kung bakit maaga itong nagdala ng pagkain para sa hapunan. Hindi ko naman matiis na hindi tingnan si Sir Xavier na nasa tabi ko lang. Kulang na lang ay itago niya ako sa malaki nitong katawan at hindi na tuluyang makita ni Helen at Sandro sa likod nito. "Pakilagay na lang ang mga pagkaing dala niyo sa mesa." Narinig kong utos ni Sir Xavier sa dalawa. Una munang ipinatong ni Helen ang ibang damit na nilaban nito sa upuang gawa sa kawayan na may varnish sa sala. Saka naman ito tinulungan sa Sandro na iayos sa mesa ang dala nito mga pagkain na nakalagay sa isang basket na gawa sa ratan. "Ayos na po ang pagkain niyo sa mesa, Sir Xavier, Ma'am Monica. Babalik na lang po kami bukas para kuhanin ang mga pinagkainan niyo at para ipagdala na rin po kayo ng umagahan." Sunod na sabi ni Helen. Kapansin-pansin naman na tahimik lang sa tabi nito si Sandro habang si Sir Xavier ay hindi naman magpantay ang mga kilay sa itsura nito. Kahit hindi nito sabihin ay halatang iritado ito sa hindi ko malamang dahilan. Para itong palaging naglilihi sa itsura nito at hindi maipinta ang mukha. "Salamat." Maikling sagot ni Sir Xavier kay Helen at hindi man lang ito kumilos sa harap ko para gumalaw o anuman. Hinayaan lang nitong kumilos ang dalawa hanggang sa makarating sa pinto ang mga ito. "Alis na po kami, sir. Mag-enjoy po sana kayo sa unang gabi ng pag-stay ninyo dito sa lugar namin." Nakangiting paalam ni Helen sa amin bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Si Sandro ay nauna nang lumabas at hindi ko rin alam kung bakit bigla itong naging tahimik simula nang bumalik ito mula sa pagkakautos ni Sir Xavier kanina. Nang tuluyang nakaalis ang dalawa ay saka ko lang nakitang gumalaw si Sir Xavier at umalis na sa harapan ko. Sunod nitong sinipat ang mga pagkain sa mesa. Napakunot ang noo ko nang ipaghila niya ako ng upuan saka ito tumingin sa akin na senyales na pinaupo nito ako sa tabi ng upuan nito kung saan ito uupo para kumain. Bala ko sanang magpalit muna ng damit bago kumain para masoli ko na agad ang mga damit nito na hiniram ko at nakakahiya naman. "Magpapalit lang po ako ng damit, sir, bago kumain." Paalam ko sa kanya at akma na akong tatayo sa upuan kung saan kauupo ko lang
nang hawakan niya ako sa braso at magsalita. Don't change your clothes yet. Kumain ka na muna bago tuluyang dumilim. Sabi nito sa akin. Gustuhin ko man na kontrahin ang gusto nito ay may punto naman ito. Kaya niya ako gustong kumain muna bago magpalit ng damit. Bumalik muli ako sa pagkakaupo at napako na ang tingin ko sa mga pagkaing nasa mesa. Medyo nakakagana ang mga pagkain ngayon at hindi ako mahihirapang ilaman ito sa sikmura ko. Ilan sa mga ito ay pamilyar naman ako. Pritong isda at gulay ang ulam ngayon na may kasamang saging ang inandang pagkain nila Helen. Bago pa man ako nakakilos para kumuha ng pagkain at maglagay sa plato ay naunahan na ako ni Sir Xavier. Muli ay ito ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Mas marami siyang nilagay na pagkain kaya inawat ko siya pagdaka at ayokong kumakain ng marami kapag gabi. You should eat much. I love your body but I guess it's more beautiful when you eat a lot. Natigilan ako sa sinabi niya at parang may batong bumara sa lalamunan ko. Ano na naman ba ang plano ng isang ito? At kung ano-anong pumapasok sa isip nito? May girlfriend itong tao tapos ay ganun nito makapagsabing gusto nito ang katawan ko. Kaya lang ay mas mainam din kung kakain ako ng marami. Naguguluhan akong uminom ng tubig pagkatapos. Hindi ko siya matingnan ng diretso sa mata at pakiramdam ko ay ako ang dapat na mahiya sa mga nangyayari sa amin ngayon. Kunti na lang talaga at mapuputol na ang pasensyang pinangahawakan ko sa lalaking ito. Paano naman ako makakaget over sa nararamdaman ko sa kanya kung ganitong ito pa mismo ang nangaakit sa akin? Wala itong kaalam-alam na naguguluhan ako sa mga pinagagagawa nito ngayon, lalo na sa mga sinasabi niya sa akin na hindi nito dapat sabihin, lalo na at may girlfriend ito sa Manila na naiwan. Pinilit ko na lang na baliwalain ang kalabog ng dibdib ko habang manaka-naka ay tinititigan ako ni Sir Xavier. Ano ba ang nangyayari sa akin at hindi ko lubusang magwadyahan ng puso ko laban sa isang Xavier Montefalco? Dapat ay bumuo pa ako ng depensa na maaari kong gamitin para hindi ako tuluyang malubog sa dusa. Pagdating ng panahon na kahit tingin ay hindi ko na siya maaaring tingnan man lang. Tahimik lang kaming kumain ng hapunan. Hindi naman ito ang unang beses na kumain ako ng early dinner. Pero hindi sanay ang sikmura ko na may laman agad na kanin ang tiyan ko. Mag-aalas 6 pa lang ng gabi. Pagkatapos namin kumain ay magkatulong din kaming nagligpit ng pinagkainan namin para naman hindi nakakahiya kay Helen kung kukuhanin na nito ang mga platong ginamit namin sa pagkain kinabukasan. Pinauna niya rin akong gumamit ng banyo para magsipilyo at gawin ang ibang bagay bago matulog. Paglabas ko ng banyo ay nakita ko agad na nakaabang sa labas ng pinto si Sir Xavier. Bit-bit ang pamalit nitong mga damit. May towel din itong bit-bit na hindi ko alam kung galing sa kotse nito o pinabili din kay Helen kanina nang bumaba ang mga ito sa bayan. Are you done? Tanong nito sa akin. Tumango lang ako at saka sinabing maaari na nitong gamitin ng banyo. Ako naman ay nagpa siyang pumasok sa kwarto para magpahinga. Medyo madilim na rin sa paligid at sa kasamaang palad ay walang supply ng kuryente ngayon kaya nagamit namin ang sulo at kandila na ibinigay nila Helen kanina kasama ang iba pang bagay na kailangan namin dito sa bahay habang nakastay kami dito. Ingay ng kuliglig ang maririnig mo sa labas. Kahit na nakasarado ang mga bintana at pinto ay mararamdaman mo ang ginaw na dulot ng hangin sa labas. Napakatahimik at payapa ng gabi sa lugar na ito at first time kong maka-experience ng ganitong environment. Walang gadgets, meron nga mahina naman ang signal o tamang sabihin na wala talagang signal kahit paano ang gawin. Walang computer na gagamitin bago matulog at ang tanging pagtulog lang ang nag-iisang bagay na po pwede mong gawin sa gabi. Siguro ay talagang ganito ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao dito sa lugar na ito. Kasi ay liblib at hindi mo makakakitaan ng modernong mga bagay. Hindi katulad sa Manila na isang click mo lang ay makukuha mo ang gusto mo mga bagay. Basta at may pera ka. Nang pumasok ako sa loob ng kwarto ay bitbit ko ang isang sulo na gawa sa bote at piraso ng tela na kulay puti. Naamoy ko pa ang gas na nakalagay sa bote para ito mag-apoy. Kumalat ang liwanag sa loob ng kwarto at naaninag ko ang ilang bagay sa loob nito gaya ng isang cabinet na gawa din sa kahoy at isang papag na may manipis na kutson. Huli na nang maisip ko na kung isa lang ang kutson, paano kami matutulog na dalawa na Sir Xavier?
Kinabahan akong bigla at pakiramdam ko ay may mali. Hindi naman ito matutulog sa sala dahil maliit lang ang upuan doon. At least dito sa kwarto ay medyo kasya ang katawan nito sa haba ng tulugan. Maging ang size ng papag ay sakto lang na pandalawahang tao. Napalunok ako sa mga naiisip ko. Hindi naman ito ang unang beses na magtatabi kami sa pagtulog at wala namang nangyaring masama sa akin ang gabing hinayaan kong bantayan niya ako sa condo unit na tinutuluyan ko. Pero iba na ngayon. Hindi ko kayang panindigan na hindi ako maapektuhan kung sakaling piliin itong matulog sa papag kasama ako. Kung ako na lang kaya ang matulog sa sala, pwede naman ako magtiis doon. Kaya lang, naisip kong gawa lang sa kahoy. Kawayan ang bahay na tinitira namin. Bigla ako napahinto sa pag-iisip. Paano kung biglang may pumasok dito at dahil nasa loob ng kwarto si Sir Xavier ay hindi niya ako matulungan? O kaya naman ay may biglang pumasok na hayop katulad ng ahas. Baka mahimatay ako ng di oras kapag ganoon ang nangyari. Ilang beses ako napailing at hindi kinaya ang mga tumatakbo sa utak ko. Halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon at hindi ito huhupa hanggang hindi ko naririnig ang desisyon ni Sir Xavier tungkol sa magiging setup namin sa pagtulog. Hindi nagtagal ay muling bumukas ang pinto ng kwarto at inuluwanan nito si Sir Xavier na bagong paligo. Nagpalit na ito ng t-shirt at shorts na hanggang tuhod ang haba. Saktong-sakto sa katawan nito ang mga damit na pinabili nito. Napatingin ako sa gawin niya nang nagsimula itong maglakad papalapit sa akin pagkatapos nitong isara ang pinto ng kwarto. Isinampay nito sa paanan ng papag ang ginamit nitong towel dahil may frame ang papag na gamit namin. Kaya ginamit nito itong sampayan ng towel na ginamit nito sa paliligo. Sir? Kahit medyo madilim ay maliwanag ko pa rin nakikita ang ekspresyon ng mukha ni Sir Xavier nang tawagin ko ito. Kalmado lang itong lumingon sa akin at naghihintay sa sasabihin ko. Paano ko ba sasabihing obvious naman na iisa lang ang papag dito sa kwarto? Kaya dapat isa sa amin ang sa labas matulog at hindi ako iyon. Kasi po, hindi ko magawang sabihin ang tungkol doon kaya tumingin na lang ako sa gawi kung nasa ng papag at para naman naintindihan nito ang nasa isip ko. Hindi ka ba makakatulog sa papag? May sapin naman niya na kutsyon kahit papano. Bukas, ipapaayos ko kay Helen ang higaan natin para komportable kang makatulog sa susunod na gabi. Bagsak ang balikat ko nang marinig ko ang sinabi niya. At buong akala ko'y naintindihan nito ang motive ko kung bakit nagkakandahaba ang uso ko sa kakaturo sa papag na iyon. Yun pala ay walang ano-ano'y nakita kong lumakad si Sir Xavier papalapit sa higaan namin at mukhang hindi talaga ito paaawat na doon din ito matulog kasalo ko. Pigil ang hininga ko habang pinagmamasdan ko siyang inaayos ang kumot at unan sa ibabaw ng papag. Hindi nga nagtagal ay nahiga na ito dito. Otomatiko naman na tumingin siya sa gawi kung nasaan ako at saka nagsalita. Hindi ka pa ba inaantok? Let's go to sleep. Yaya niya sa akin. Hindi agad ako nakasagot at naging dahilan iyon para magsalita itong muli. Monica, this is not the first time na matutulog tayong magkasama, right? Bakit parang takot na takot ka? Muli itong tumayo mula sa sana ay pagkakahiga nito at seryoso akong tinanong. Hindi naman po sa ganun, sir. Kaya lang, alanganin ko sagot sa kanya. Kung hindi lang ako natatakot na tuluyang makalimot at gamitin ko ang pagkakataong meron ako ngayon para tuluyan siyang makasama, ay buong tapang akong tatabi sa kanya. Kaya lang iba ang sitwasyon namin, kaya para akong isang tuod na hindi makaalis sa kinaroroonan ko ngayon. Come here, matulog na tayo. Baka mamaya ay ubos na rin ang ilaw natin dito sa kwarto kaya paniguradong sobrang dilim na mamaya. Ang alam ko ay may mga iba't ibang hayop na gumagala dito sa gabi. Lalo na kapag wala ng kuryente. Pananakot niya sa akin. At nakuha pa talaga nitong manakot ng lagay na iyon. Pero mukhang seryoso naman ito habang sinasabi ang tungkol sa mga nagkalat na hayop sa paligid sa village na ito tuwing gabi. Isipin ko pa lang na may mga nakasilip na kung anong mabangis na uri ng hayop sa labas ng tinutuluyan namin ay talagang mapapaiyak ako sa takot. Doon ako tuluyang sumuko at kahit na labag sa loob ko na tumabi sa kanya, ay gagawin ko na lang kaysa naman hindi ako makatulog ng buong magdamag, kakaisip sa mga nakakatakot na hayop na iyon.
Hindi ko alam kung sinadya ba nitong mapangiti habang papalapit ako sa papag pagkatapos niya akong takutin. Binaliwala ko na lang ang ginawa niyang iyon at ang mahalaga sa akin ay makaraos ngayong gabi na hindi ako tuluyang nahuhulog sa mga bitag nito. Nalimpungatan ako nang maramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa buo kong katawan. Mas malamig pa sa hangin na inilalabas ng aircon ang nararamdaman kong lamig ngayon. Sa kabila ng lamig na nararamdaman ko ay mas nangibabaw naman ang init na dulot ng katawan ni Sir Xavier na nakayakap sa akin. Hindi ko alam kung paano kami humantong na naman sa ganitong posisyon, pero hindi naman talaga imposible na mangyari iyon at isa lang na papag ang hinihigaan namin ngayon. Ang natatandaan ko ay may distansya ang pagitan namin dalawa habang nakahiga. Pareho kaming tahimik na nakikiramdam sa paligid. Mas pinili kong tumagilid patalikod sa kanya dahil alam kong hindi ako dadalawin ng antok kapag nakikita at nararamdaman ko siya na malapit lang sa akin. Pinilit kong hanapin ang antok na kanina pa dapat naramdaman ng katawan ko pero hindi nangyari. Malamang ay dahil sa alam kong ang lalaking gusto ko makasama habang buhay ay katabi ko. Pero malabang mangyari ang bagay na iyon dahil sa kanya-kanya naming issues sa buhay. Sapat nang makita ko siya araw-araw at umasa na balang araw ay makalimot din ang puso ko. Pero dahil nandito na naman kami sa isang sitwasyon na kaming dalawa lang ang nagdadamayan, ay malabong mangyari ang paglimot na iniisip ko. Naramdaman ko pa ang mas mahigpit na yakap ni Sir Xavier sa katawan ko habang nanatili ako nakatalikod sa kanya at ito naman ay parang ahas kung makalingkis sa akin. Kung tutuusin ay nakatutulong naman ng malaki ang pagyakap niya sa akin ng mga oras na iyon para maibsan ang lamig na nananalaytay sa balat ko. Kaya lang libo-libo namang kuryente ang dulot dito sa katawan ko na parang anumang oras ay papatay sa akin. Narinig kong umungol sa Sir Xavier at dahil sa magkasalo kami sa kumot ay siguradong pati ito ay nakaramdam din ng ginaw. Nagpanggap akong tulog para hindi naman ito isipin na nagugustuhan ko ang bawat pagyakap na ginagawa niya sa akin. Sunod kong naramdaman ang paggalaw niya sa tabi ko at sa tingin ko inayos nito ang kumot na bumabalot sa mga katawan namin. Saglit itong hindi gumalaw sa tabi ko at hinintay ko ang susunod nitong gagawin. Pagkatapos nitong ikumot ng maayos muli sa katawan namin ng kumot ay walang ano-ano nitong ibinalik ang pagkakayakap nito sa pipis kong bewang. Hinaplos nito ng pabilog ang tiyan ko. Ang buong akala ko ay doon lang matatapos ang lahat pero nang tumaas ang isa nitong kamay na nakayakap sa bewang ko, patungo sa dibdib ko ay lumakas na ang tibok ng puso ko. Hindi ko natuloy alam kung nararamdaman ba niya na gising ako at nararamdaman ko mga pinagagagawa niya sa akin ngayon. Nagsimulang maging malikot ang kamay nito. Nagdulot ito ng kalituhan sa akin dahil ngayon lang may isang lalaking nagtangkang gawin sa akin ng ganoong bagay. At dahil nagkataon na si Sir Xavier ang kauna-unahang lalaking gumagawa nito sa akin ngayon, ay parang nawalan ako ng lakas ng loob na bawalin ito. Pinilit kong pakalmahin ang katawan ko at nanatiling nagpapanggap na tulog habang patuloy pa rin ito sa ginagawa. Unti-unti, nagiging masarap sa pakiramdam ang ginagawa niya at nang lumaon ay hindi na ako mapakali at parang naghahangad pa ng higit doon ang katawan ko. Gusto ko na siyang patigilin para hindi na mapunta pa sa kung saan ang mga nangyayari sa amin ngayon. Naisip kong tawagin ang pangalan niya para naman malaman nitong gising na ako at alam ko mga ginagawa niya sa akin habang magkatabi kaming dalawa ngayon sa higaan. Sir, may ina akong tawag sa kanya at alam kong sapat iyon para marinig nito. Sorry to disturb you. I just can't help myself to hold you. Balik niyang bulong sa akin na nagpatayo sa mga balahibo sa katawan ko. Bakit pa ganoon ito magsalita? Parang may laman ang bawat salita na lumalabas sa labi nito na hindi ko matiyak kung ano. Saglit itong tumigil sa ginagawa nito. At ang sunod nitong ginawa ang lalong nagpagulantang sa buo kong pagkatao. He pushes his lower body towards me. I can't describe the word and even the tense it brings in me. That unexplainable feelings after doing that simple thrust at my back is really new for me. Yun ba ang nararamdaman ng isang lalaki kapag hindi ko may tuloy sa isip ko ang gusto kong sabihin. Basta ang alam ko ay napuputol din ang tali ng pagtitimpi at yun ang kinatatakutan ko. Ilang beses niyang ginawa ang pagdiin nito sa likuran ko gamit ang ibaba nitong katawan, partikular ang nasa gitna nito.
Ramdam na ramdam ko kung gaano ito nakaumbok at tumatama sa likuran ko. Alam kong pati ito'y nagtitimpi na gawin ang alam naming pareho na hindi tama. Sa huli narinig kong bumuntong hininga sa Sir Xavier nang wala itong marinig na response sa akin mula sa motibo na ipinararamdam niya sa akin. Kailangan kong paglabanan ng temptasyon sa pagitan namin dalawa bago pa ako makalimot na mali ang umibig sa isang taong pagmamay-ari na ng iba. Naramdaman ko din sa wakas ang pagtigil nito sa ginagawa at tuluyan ng kumalma ang katawan naming pareho. Pero nanatili pa rin itong nakayakap sa akin ng mahigpit at parang ayaw man lang nitong may lamig akong maramdaman. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog dulot ng iba't ibang komosyon na nangyari sa amin ni Sir Xavier kagabi, kaninang madaling araw at pati ngayong umaga. Maging kung paano ako makakawala sa pagkayapos nito sa akin na hindi ito magigising ay isang malaking hamon sa akin. Ilang beses ko munang ikinurap-kurap ang mga mata ko habang nakatunghay ako sa bintana na nakasilay na ang haring araw. Damang-dama kong matigas na dibdib ni Sir Xavier na nasa likod ko. Kung tutuusin na hindi ko siya dapat hinahayaan na gawin sa akin ang mga bagay na katulad nito pero sadyang marupok ako at mahina para paglabanan ng bagay na pinaparamdam niya sa akin ngayon. Nagtatalo ang puso at isipan ko sa kung ano ang dapat kong gawin habang kasama ko siya sa lugar na ito. Ang dumistansya at manatiling nasasaktan o ang makalimot kahit ilang araw na maaari ko siyang mahalin pansamantala habang nandito kami at magkasama. Sunod kong naramdaman ang init ng hininga ni Sir Xavier na tumatama sa ulo ko. Ang sarap sa pakiramdam na mayakap ka ng taong pinakamamahal mo. Ang isipin na kayo lang dalawa ang tao sa mundo at walang puwang ang mga problema dahil sa pagmamahalan yung dalawa. Napahinto ang paghinga ko nang maramdaman ko ang pag-ungol nito na parang naalimpungatan. Gumalaw pareho ang katawan namin nang umiba ng pwesto ang isang braso ni Sir Xavier mula sa pagkakayakap sa akin. Iginawi nito ang isang kamay sa leeg ko at dahil doon ay naramdaman ko ang pagpatong ng braso nito sa gawing dibdib ko. Napatulala ako at parang sasabog ang puso ko sa lakas ng pintig nito. Mas lalo pa ako nawala sa sarili nang maramdaman ko ang pagdikit ng dulo ng ilong nito sa gawing leeg ko. Napaigpit ang hawak ko sa dulo ng kumot na nakabalot sa katawan namin dalawa dahil sa biglaan nitong pagdampi sa balat ko gamit ang mga labi nito. Ang malambot at nakakakiliting pakiramdam ang siyang naging dahilan kung bakit hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumilos. Bahala na kung ano magiging reaksyon nito dahil sa pagtigil ko na magpanggap na tulog pa hanggang ngayon. Ang mahalaga ay hindi ako tuluyang madarang sa tukso na aaminin kong hindi ko kayang paglabanan dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Good morning, bulong niya sa akin. Pinigil ko ang paghinga ko at nilakasan ko ang loob ko para bahagyang gumalaw at salubungin ang mga mata niya na nakatunghay sa akin. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon naming dalawa kahit na pareho na kaming nasa katinoan na. Nanatili pa din siyang nakayapos sa akin na parang walang balak na bitawan ako. Sir, impit kong tawag sa kanya. Nakatulog ka ba ng maayos? Sunod nitong tanong sa akin. Baliwala dito ang posisyon namin ngayon sa kama na hindi normal sa magkatrabaho lang. At may lakas pa talaga itong loob na tanungin ako kung maayos lang ako nakatulog kagabi. Samantalang ito ang dahilan kung bakit ako puyat ngayon. Nakatulog naman po ako kahit paano. Pagsisinungaling ko sa kanya. Sinadya ko nang tingnan ang malaki nitong braso na nasa ibabaw pa rin ng katawan ko hanggang ngayon at ang kamay ko na nasa gawi pa rin ng ulo ko. Naintindihan naman ito ang gusto kong mangyari kaya unti-unti ay niluwagan nito ang pagkakayakap sa katawan ko at kusa na itong tumihay at tumingin din sa akin pagkatapos. May gusto ka bang gawin ngayong araw? Basag nito sa katahimikan sa pagitan namin dalawa. Napatingin din ako sa mukha niya para sana tingnan kung seryoso ito sa tanong niya sa akin pero napaawang na lang ang mga labi ko nang masilayan ko ang gwapong mukha nito. Ang mga mata niya ay bahagyang naningkit dahil sa pagkakatulog at nagmukha tuloy itong Korean sa paningin ko. Isama pa ang maputi nitong balat at alon-alon nitong buhok. Monica! Napaluwang ang mga mata ko sa gulat nang tawagin niya ang pangalan ko. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Sir? May gusto ka ba kako na puntahan ngayong araw? Ulit nitong tanong sa akin. Hinila ko ang dulo ng kumot paakyat sa dibdib ko, saka tumingin ng diretso sa siling.
Meron nga ba akong gustong puntahan sa lugar na ito? Parang ang magiging dating ay nagbabakasyon kaming dalawa dito habang ang pamilya ko sa Manila ay hindi ko alam kung ano na ang kalagayan. Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya at napahiya ako na makita niyang nakatitig ako sa gwapo nitong mukha kanina. Kunwari ay nag-iisip ako at nang medyo naramdaman ko na iinip na ito sa sagot ko ay saka ko siya bahagyang nilingon. Wala naman akong balak na mamasyal dito sa lugar na ito, sir. Ang gusto ko ay makabalik na tayo sa Manila para makausap ko na sila daddy tungkol sa sinasabi mong mga empleyado namin sa negosyo na may galit sa pamilya namin. Nakita kong bumuntong hininga si Sir Xavier nang marinig nito ang sinabi ko. Parang hindi ito sang-ayon sa naiisip ko at gustong mangyari. I will do everything so we can go back in Manila. I just want you to trust me this time. Seryoso nitong sagot sa akin. Palagi naman siyang seryoso lalo na sa trabaho. Pero nang makita at marinig ko ng personal na gusto niya akong tulungan ay parang nagluwag ang pakiramdam ko. Aasa na lang ako na totoo ang lahat ng sinabi at pinangako niya sa akin. Natutulungan niya ako at makababalik kami ng Manila sa lalong madaling panahon. Sabay kami bumangon sa higaan. Katulad kagabi ay pinauna na naman niya ako sa paggamit ng banyo. Hindi katulad kagabi ay medyo nagtagal ako sa banyo. Ngayon ay sinamantala ko ang sarap ng timpla ng tubig habang naliligo ako. Ang buong akala ko ay sa labas ng kwarto naghihintay si Sir Xavier habang nasa banyo ako. Kaya ganoon na lang ang gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ng banyo ay nabungaran ko siya. Napahinto ako sa paglabas sa banyo nang makita ko siya. Nakatapis lang ako ng towel at kukuhanin ko pa sana mga damit ko pagkagaling ko sa loob ng banyo. Pumapatak din ang tubig sa balikat ko mula sa basa kong buhok. Nawala ang atensyon ko doon nang bigla akong mapaisip. Hindi ko alam kung aatras ba ako o susulong. Napahawak na lang ako ng mahigpit sa dulo ng towel na nakabalot sa katawan at mahirap na. Nakita kong tahimik na nakatingin sa mga damit ko si Sir Xavier at nang mapansin itong nasa bungad ako ng pinto ng banyo ay sa kabuuan ko naman naglanding ang mga mata niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya ngayon pero kung magpapakita ako na naapektuhan ako sa kung paano niya ako titigan mula ulo hanggang paa, ngayon habang nakatapis ako ng tuwalya, ay baka malaman na nito ang lihim kong nararamdaman sa kanya. Kukunin ko lang po saglit ang mga damit ko, sir, para makaligo ka na din. Iwas sa mga mata ko na salubungin ang mga titig niya. Diretso ako naglakad patungo sa papa kung saan nakapatong ang mga damit ko at walang lingon-lingon na kinuha ko ito at mabilis na bumalik sa loob ng banyo. Wala na akong alam kung ano naging reaksyon niya sa ginawa ko. Ang alam ko lang ay kailangan kong bilisan na makalabas ng banyo dahil susunod pa itong gagamit. Sinubukan ko maging normal ang kilos ko, maging ang tibok ng puso ko nang magpasya akong lumabas ng banyo. Alam ko kasi may chance na makita ko ulit si Sir Xavier sa kwarto at naghihintay ito para gumamit ng banyo. Hindi nga ako nagkamali at nang buksan ko ang pinto ay nakita ko siyang nakaupo sa papag at nakatingin sa nakabukas na bintana sa labas. Kitang-kita ang ganda ng tanawin sa kwarto namin, samahan pa ng sariwang hangin na direktang pumapasok sa loob nito. Sabay kami nagkatinginan nang marinig nito ang pag-ingit ng pinto ng banyo. Muli niya akong tinitigan ng mariin bago ito tuluyang tumayo. Pwede na po kayong gumamit ng banyo, sir. Nahihiya akong sabi sa kanya. Ano pa bang kailangan nitong makita sa akin? Nakatabi ko siya sa pagtulog. Nahawakan na rin niyang hindi dapat hawakan sa katawan ko. At ngayon naman ay nakita niya ako nakatapis lang ng tuwalya. Ano nang susunod? Bigla akong namula nang biglang sumagi sa isip ko ang isang bagay na ginagawa lang dapat ng mag-asawa. Napalunok ako kunwari gamit ang sarili kong laway upang itago ang hiyang dulot ng biglang sumagi sa utak ko. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita ko siyang naglakad papasok ng banyo. Hindi ito nagsalita ng kahit ano na nagpabagabag sa akin. Sinamantala ko na nasa loob ng banyo si Sir Xavier para ayusin ang suot kong dress at suklayin ang buhok. Nasanay akong pagkapaligo ko ay nagpapahid ako ng kung ano-anong cream at lotion sa katawan pero ngayon kahit isa ay wala. Nanibago tuloy ako at saglit na tiningnan ng kamay kung saan sanay na napapahiran palagi ng lotion. Maputi ito at manipis. Hindi ko kasi naranasang gumawa ng mga mabibigat na bagay kaya siguro ganito ang texture ng kamay at balat ko. Nasa ganoon akong isipin nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at sumilay doon si Sir Xavier na bagong paligo na din.
Hindi ko katulad kanina ay nakadamit na ito ng pang-ibaba na isang maong pants. Halatang hindi ito kasing mamahal na mga brand na isinusuot nitong pantalon sa Manila. Pero hindi naman ito nakabawas sa kagupuhan nito. Napadako din ang tingin ko sa katawan nitong hindi ko maitatangging gusto ng lahat ng babae. Pangalawang beses ko na siyang nakita ngayon na walang suot na pang-itaas. Kitang-kita ang mga muscles nito sa braso at ang lapad ng balikat nito na bagay sa mataas nitong pangangatawan. Nang bumaba, ang tingin ko sa gawing tiyan nito ay mas lalong natuyo ang lalamunan ko. Buti at hindi ako napalunok. Nakakahiya.